Ford Wildtrak 2.2 engine, biglang mag-engine auto shutdown at lumitaw ang napakadaming fault code sa iisang dahilan. Kaya dito, sabayan niyo akong tingnan kung ano lang talaga ang hinungdan. Para magkaalaman, nag-road test muna ako dito at syempre, naghintay-hintay po ako na mag-auto shutdown ang makina at hindi nagtagal, mga 2 kilometro lang ang natakbo ko. Biglang tumirik agad ang makina rito. Yan o, so nag-road test po ako ngayon at biglang namatay yung makina. So nag-engine auto shutdown kahit nakatakbo na ako at biglang namatay ang makina. So titingnan ko muna dito sa ating X-ray machine kung anong lumalabas na mga dilingon mo. So napaka-delikado nito. Walang warning, auto shutdown talaga. Biglang mamamatay ang makina. Okay, so ito na po ang resulta. Marami-rami. Sobrang dami talaga oh. Mayroong naglalabasan. Engine coolant over temperature. At ayan o, si manual. At yung isa. Yan, so low engine oil pressure. At pansin rin natin ngayon oh, hindi na ma-shift natin yung selector ito. So hindi na ma-shift, nakalock siya. At hindi na umandar ang makina. Ayan oh. So wala na talaga. Ayan, so pinagtiyagaan na lang namin itong gituklod dalabagot-bot dahil sa 2 kilometro na gihandos namin papunta dito sa shop. Buti na lang yung mga kasama ko rito ay sanay magdaro ng kalabaw kaya di sila tantong pinapawisan ng maraming singot. To make the long story short, binuksan ko agad ang takob sa makina at syempre sa sobrang daming fault code na lumabas kanina, ang una kong gihilabtan rito, hinanap ko muna ang fuel pump relay. So tingnan natin rito yung fuel pump relay. So ito po yung fuel pump relay at dito yan number 32. Okay, so palitan natin to. Sa mga may balak magtanong dyan kung bakit ito ang una kong ginalaw, literal na hula-hula ang ginawa ko rito at dahil sa may tiwala pa rin ako sa kasabihan na walay sipyat sa tsamba, pag tumama to paldaw agad ang inyong albularyo. At dahil sa loob ng 2 kilometro na gihandos namin papunta rito, mark my word, di gyud magmahay ang may-ari nito. Kaya ang next step na sinilip namin rito, as you can see, pinalabas namin ang fuel tank para mapaalis namin ang mga virus o mas kilala sa maruming elemento na nakapasok sa ginhawaan nito. Sakto ka. Ang tanging problema lang po talaga nito mga kaalbularyo ay mayroong parang gapas na nakasapong sa fuel line papunta sa high pressured pump. Kaya yan po ang naging dahilan o sa palagay ko na mag-auto shutdown ang makina tuwing hindi na makasuyop ng maayos yung bomba nito. Klaro ha istorya. Kay Rerbing, unsa man o pagidam human dia? Mga sir, magpaguman. Mo pay paghuman? Nya mo andar na kana? Surbol ah. Sure ball. Okay, so tingnan natin. I-try nating pandarin ang makina dahil sa bago na po na linisan yung fuel tank. So ngayon, tingnan lang muna natin, pandarin muna natin ang makina. Okay, pandarin mo, Direk Rams. Okay, engine start. Ayun. Yan o, so 1 click. Grabe. Kay airbag lang sa kalam. Araw. Mao ni ato ang tirador karon guys. Kay airbag, the great. Siyempre, ang ato ang purman. Purman ato. Puro mandar. Okay. So ngayon, 1 click. Patayin mo ulit yung makina. Off muna makina. Okay, balik start. Alright, 1 click. The most awaited time at dito na rin magkaalaman kung hindi na ba mag-auto shutdown ang makina. Ayan, so road test na po tayo rito. At ito yung odometer natin 30,654. Alright, so hindi na po namatay yung makina o tinatawag nating auto shutdown. So ang takbo natin rito 30,000. Ayan so 30,661. Okay, so naka 7 kilometers na po tayo. Okay, so silipin natin ulit yung odometer natin ngayon. Ayan 30,664. Okay. So hanggang ngayon ay hindi pa rin nag-auto shutdown ang makina. Kasi dati kahit napakalapit yung takbo lang natin ay biglang mag-auto shutdown ang makina. So ngayon more than 10 kilometers na po ang ating takbo. Hindi na po nag-auto shutdown. Alright, so once again, now I declared problem solved na naman po tayo rito. Ganyan lang po ang ating ginagawa.
nakuha ra sa hula-hula. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay dalaygon ang Dios. Thank you so much. Babo.